na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Hakbang na Sip-sip! Ang kinakailangan mama! Ngayon pa lang sumisip-sip na. Ngayon, ito magandang tanong. Magandang usapin ito. Kung halimbawa ba, meron na silang 13 na yayabang-yabang nila. Lumipat na yung isang walang yagbol at lilipat pa si Mr. B, ilan na sila? 13. Kung matuloy at matuloy at matuloy itong paglilitis sa July 5, sa tingin nyo ba, meron bang lilipat ulit at meron bang magboboto ng 16 para makuha at masungkit ang conviction ni BP Sara? The court's order for his medical examination. I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho ang nakakainis na tagpo. Minsan, akala natin ang tao may paninindigan. Lumipas lang ho ang ilang araw na babalitaan natin. Parang lilipat at magtatawid bakod na naman itong si Letter B. Hindi na natin pangangalanan pero kilala nyo ba si Letter B? Ang balita ho kay Letter B, pumunta ho ng Malacanang. At natakot daw ho ang Letter B na ito dahil ipakukulong siya. Bakit hindi mo ginaya si Senator Jinggoy Estrada? Ngayon, kung gagawin mo yan, Mr. Letter B, tandaan mo, bulok na rin ang pangalan mo. Hindi ho, mayroon na rin dito makakakuha daw sila ng tracing boto para mabuo yung kanilang sinasabing sila na ang majority. Atty. Lambino, may impormasyon kami na may 1 o 1 o hanggang 2 senador ang lilipat bakod sa Gatchalan Black, Aroy. Magsilipat na kayo lahat, mga unggoy. Nakakasuya na kayo. Wala kayong mga paninindigan, mga unggoy. Ang sakit nyo sa ulo. Di ba? Kung kayo gumagawa lang ho ng drama dyan, palipat-lipat kayo ng bakod, masarap pa kayong pagsisibakin dyan. Di ba? Pinagluloko nyo ang taong bayan. Hindi namin alam kung saan talaga kayo papanig dahil sa takot. Mr. B, natakot ka ba dahil makukulong ka? Pero kapag sinasabing mga salita ng Diyos, bulok ka din pala, buwisit ka. Pero bago natin pasadahan lahat ng mga bagay-bagay ngayong hapon, kung kilala daw si Mr. B o si Letter B, wag na ho kayong maniniwala dyan. Meron pa kayong padrama-drama. Ganon din palang kalalabasan. Pupunta din pala kayo sa mga bulok. Di 13 na kayong bulok. Isang like, isang share, samahan mo, subscribe. All good na po tayo dyan. At pindutin nyo lang yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At syempre, sa dulo ng ating video, huwag kang papahuli. Comment ho kayo kasi natatabunan ng yung comment kaya hindi natin nababasa yung mga komento nyo. Eto pa. Pag sila kakampi, kahit may kaso na, madaling maibasura ng ombudsman. Bakit? Yung reklamo kay Mr. Batman, ay nawala na ho ng saysay o naibasura na. Reklamo versus ES. Batman, dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma, binasura ng ombudsman ang kaso. Anak ka ng bugi. Nagawa nila ng madaling paraan. Parang si Mamang Quezon, di ba may kaso? Nabasura na rin yung kaso. Kakampi nila eh. Totoo sa totoo, di ba? Walang ilang araw, tapos ang kaso nito, pinagbabasura ng mga HUD. Tuloy nyo kung ano gusto kong banggitin. HUD! Ito, na-appoint lang itong unggoy na to eh. Para lang, para sa seguridad ng mga naging lahat ng mga bumibira kay BP Sara,
seguridad ito ng mga ulupong. Lahat naman na may mga kaso at gustong ipaka-aresto ng gobyerno, pag umalyado na sa kanila, tapos ang kaso. Malaya ba? Kumbaga, malaya. Pasok. Ano ang paliwanag ng ombudsman? Bakit dismissed na ang mga reklamo? Ella, ayon sa resolusyon ng Office of the Ombudsman, walang mga sapat na batayan para i-convict si Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma sa mga reklamong technical malversation, plunder, graft at grave misconduct. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na kinonsolidate at parehas ng dismissed ang dalawang reklamo laban kay Recto at Ledesma na isinampa noong December 2025 at January 2026. Nag-ugat ang mga complaint sa nangyaring paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury, kasunod ng naging probisyon sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Sa inilabas na resolusyon, hindi kumbinsido ang Office of the Ombudsman na may intensyon na lumabag sina Recto at Ledesma para kasuhan ito ng technical malversation. Hindi raw kumbinsido. Pero doon sa magagawa nila ng kwento, kumbinsido sila. Paano hindi ka makukumbinsi? Kakasabwat mo yan, kakampi mo yan. Ikaw nga ay gusto mo yung posisyon na yan para suportahan at lahat ng mga umaaway, lahat ng mga bumabatikos sa amo nyo, magagawa nyo ng kwento. Napatungkol na ito lalo-lalo na kay Senator Jinggoy, di ba? Ayaw ni Senator Jinggoy. Gusto niya ng katotohanan. Gusto niya maayos ang bansa sa mga pangungurakot ng mga dorobo. Ayun, pinakulong. Yung isa, akala natin may betlog. Yung betlog na punta rito, anak ng tipaklong. Iyakin pala. Iyakin ang mama. Nag-iiyak doon sa palasyo, sabi ni Aling Ledesma. Ayaw makulong. Yun, sumanib sa bulok. Naging bulok 12. Ngayon, meron na naman nababalita. Anak ng tokwa naman, Karudi, Meron naman si Mr. B, ay tila baga lilipat. Ngayon, tandaan mo, Mr. B, huling alas mo na yan. Pag hindi ka nanindigan para sa katotohanan, tapos ang karera niya sa politika. Tama lang naman yan. Doon lang tayo maninindigan sa taong may paninindigan. Pero sa taong mga ulupong at pansariling interes at walang laban at hindi kayang lumaban sa nangyayari sa kanila ngayon, tapos kayo, wala kayong boto sa sambayan ng Pilipino. Mr. B, mag-isip-isip ka. Huwag mong lokohin ang taong bayan. Pinaniwalaan ka ng mga naniniwala sa mga Marcoleta, Cayetano Black, at mga kalyado nila Senator Robin. Pinaniniwalaan ka. Ngayon, kung halimbawa lang napatunayan namin na isa ka sa mga bulok at lilipad ng bakod, kayo na bahala humusga dito sa mama na to. Mr. B, tandaan mo yung araw na ito. Kasi may nababalita na rito, makakakuha na raw ko ng bilang itong mga bulok na 12. Magkaroon ng special session, ayan, magkakaroon ng eleksyon na ng Senate President at inaapuran nila yung paglipat ng isa o dalawa pang mga senador. Tama? May mga informasyon tayo na may mga senador na nakumbinsi na raw nila at ito, pinapangalandakan na nga nila sa mga social media na magkakaroon na sila ng at least 13. Hindi na 12, 13 na. So may isa o dalawa pa na lilipat na sa kanilang kampo. So magkakaroon ng bagong Senate President. Kasama natin ngayon via Zoom ang tagapagsalita ng Partido PDP Laban, si Atty. Raul Lambino. Attorney, si Admar, si MJ, ngayon po is oras ng gabi. Kamusta po kayo, sir? Mabuti naman. Magandang gabi, Edmar, MJ, at magandang gabi sa ating mga kababayan na nunod sa inyo ngayon. Opo, hindi pa rin po tapos ang bangayan sa liderato sa Senado. Saan po tayo tupulutin ito, Attorney? Batay po sa mga umiiral po ng mga batas at sa inyo pong mga paghimay bilang pong maalam po sa usapin ng batas natin. Marami ng mga naglabasang mga opinion na iba't ibang grupo ang nagbibigay ng kanilang mga opinion tungkol dito sa nangyari, pero suriin nating mabuti. Sabi ko nga, yung provision po ng 1987 Constitution, Section 16, Article 6,
maliwanag na maliwanag po dyan ang sinasabi ng saligang batas na kung ang pag-uusapan natin ay yung election ng Senate President, kailangan yung absolute majority of at least 13 members of the Senate. Yun yung legal, di ba, Atty. Lambino? Pero sa ginawa nitong bulok na 12, at sila ngayon ang nagbida-bidahan sa kakapalan ng muka, sila pa yung naghiring-hiringan, ay miting-mitingan. Ngayon, pinangangalandakan nila na nakuha na nila yung 13 para makuha yung liderato. Okay, wala na kami magagawa eh. Choice ni Mr. Bian kung lilipat siya ng pwesto o bakod. Pero yung choice ng taong bayan na sana paniniwalaan ka, wala na yun, masasayang na yun, Mr. B. Tandaan mo, konti lang ang tiwala nasasayangin mo. Ngayon, diyan ka. Nung una, masaya ka sa pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano. Masaya din ang tao para sa iyo. Ngayon, tandaan mo, pag lumipat ka ng bakod, sigurado, Mr. B, wala ka ng boto. Promise, sabi na Aling Ledesma. Eto, usaping NBI. Mike Defensor, inisnab ang subpena ng NBI. Atty. Topacio, dumalo. Yan ang magaling. Bakit nga naman sisiputin? Di ba? Bakit nga naman pupuntahan? Ano ba yung pinaparatang nyo? Kayo nga hindi umaatin sa hearing ni Senador Marcoleta eh. Tapos sisiputin kayo ni Mike Defensor. Ano kayo siniswerte? Pasok natin yan, Senador Atty. Topacio. Ano yung latest info ngayon? Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Tama. Kung mababasa niyo po yung sampina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Aray. Ito rin yung sampina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasampina? Tama. Sinampina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Ngayon, bakit niyo pa ipapatawag? Para naman kayo nakakaloko. Dati na pala yan, copy-paste lang yung ginagawa nyo. Alam mo na Kuya Goods, ano yung ginagawa nila? Harassment. Yan ang plano ng mga dorobo. Paglaruan ka, asarin ka, pumunta ka dyan sa BIN at tapos sasabihin sa'yo, hindi ka naman pinapapunta. Di nanloloko lang. Kaya naisipan siguro ni former Congressman Mike Defensor na wag na lang pumunta. All goods naman yun kung hindi ka pumunta dahil paglalaroan ka lang dyan. Ngayon, nadismaya itong si Senador Alan Peter Cayetano. Duda siya sa mga ulat ng NBI. Ano kaya kinadududa ni Senador Alan Peter Cayetano patungkol dito sa usapin? Kasi itong alam nyo kung ano yung nangyayari sa Senado. Isang ano lang yan eh. Isang palabas lang nila yan eh. Isang pelikula, kumbaga, na kailangan panoorin. At kailangan merong ma-evict, ma-convict. At para sa ganon, yung usapin ng eleksyon sa 2028, wala na. At makasuhan ng gusto si BP Sara. Pero, ang namamayani ho ngayon, imbis na, na maasar si BP Sara, tinatawanan na lang ho kayo ni BP Sara. Dahil alam ni BP Sara kung ilang milyon ang kanyang supporter. Diba? Dito sila lalong naaasar. Magpapasurvey sila, peke naman. Ang sisigaw pa ng taong bayan BP Sara, BP Sara. Mahal namin yan. Di iyak sila. Alamin natin dito kay kay Senador Alan Peter Cayetano. Kinuwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit ilang senador lamang ang nabigyan ng impormasyon hinggil sa ulat na banta sa seguridad ng Senado. Kung beripikado ani ang ulat, kailangan na maipaalam sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Senado ang naturang banta. Gayunpaman, naniniwala si Senator Cayetano na ginagamit lamang ito bilang political narrative upang i-pressure ang Senado
at ilihis ang usapin mula sa korupsyon sa flood control, lalo na't galing sa National Bureau of Investigation ang naturang impormasyon na minsan nang nagdulot anya ng gulo sa Senado. Sa huli, iginiit ni Cayetano na dapat manatiling nakatuon ang Senado sa paghahanap ng katotohanan sa issue ng flood control funds at sa pagtugon sa mahalagang usapin ng bansa sa halip na malihis ang atensyon dahil sa mga hindi beripikadong ulat. Ito, may papag-usapan lang tayo. Total naman, sinasabi nila na may banta sa Senado. Bakit nung unang panahon na pinasok yung Senado, walang ganyang banta-banta? Ngayon lang ata nagkaroon ng banta. Di ba? Pansinin nyo oo. Sino at paano nila nalaman na mayroong banta? Seguridad sa Senado, hihigpitan. Higpitan nyo. Dapat noon pa. Di ba? Ang tanong dito, sino ba ang nakakaalam ng mga kwento nyo na may banta? Noong yung nangyari yung June 1, hindi pa ba banta yun? Tapos sasabihin nyo, ginawa lang kwento yun para makatakas si Senator Bato. Tapos ngayon, magpabanta-banta pa kayo, mga ungas. At least an idea. I know you cannot naman see everything. No? Give us an idea. What is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon consultative meeting, nagsuspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility. Puro hearsay lang naman yung mga nababalitaan yun. Tandaan nyo, yung pumasok na ahente dyan, hindi ba nanggulo yun? Pero ano sinabi nyo? Kinampihan nyo pa eh. Kung hindi kayo nagpapasok, lalo na ito si Tutasel, kung hindi nagpapasok dyan ng mga ahente, di ba inamin niya na rin? Hindi sana magkakaroon ng ganyan. Ngayon ang tanong, bukas may hearing ang Blue Ribbon. Hindi sa inyo kasi sa inyo puro lang kayo meeting eh. Yung hearing ni Senator Marcoleta, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, yun ang totoo. Pero yung sa inyong meeting, hindi ho totoo. Ngayon, ano ang mas kinakatakot nyo? Yung pagdagsa ng taong bayan? Doon kayo natatakot malamang eh. Kasi nakakabalita na kayo, lalabas. Sino ba yung lalabas? Basta lalabas. Sino nga eh? Kayo na bahala magantay kung sino ang lalabas. Lalabas bukas para magtrabaho. Mag-isip ho kayo. Kung ano yung mga iniisip mo, baka yun ang naiisip nyo. Kung ano yung mga naiisip nyo, bahala kayo mag-isip. Ang gulo mo, Kuya Goods, ano? Hindi. Ganito lang yan. Kung ano yung mga naririnig nyo sa balita, makinig lang ho kayo. Dahil ang mangyayari ay mangyayari, ang magaganap ay magaganap. Ang gulo mo talaga. Direct to the point. Ay hindi tayo makapagsasalita ng direct to the point. Kung ang lalabas bukas ay yung mga taong lumalabas noon, lalabas at lalabas yun. Lalabas at lalabas yun. Huwag kayo mag-alala. Lalabas sila para sa kaibabuti ng ating bansa. Doon, yun ang aasahan ng nakararami. Pero hindi na kami naniniwala sa inyo. Yung majority na sinasabi nyo, kayo na yung majority. Wala ho kayong majority. Talo ho kayo sa Alan Black. Doon naman sa sinasabi nyo na kayo ay makakakuha ng 13 dahil may maguhudas na naman na senador at lilipat sa alyado sa Black nyo, bahala ho kayo. Kayo ho may gusto niyan. Ano nyo yan Tawag dito, choice nyo yan para sirain na kayo ng taong bayan para hindi na ho kayo ipanalo at wala na kayong boto makuha. Di ba? Ganun lang yun. Ito, may banat na naman to si Ilong Ranger. Si Mr. Kokey. Kumpiyansa daw sa liderato ni win or lose. Naku, kumpiyansa ka ba dyan? Puro puro chismis lang ata ang alam mo niyan. Puro mga ngaw-ngaw lang ang alam niyan eh.
Pero yung pamunuan at leadership, wala sila. Gusto nila magkawatak-watak ang miyembro ng Senado. Di ba? Hindi nila matanggap na pinaiimbestigahan na yung mga kasama nilang durobo diyan sa Senado. Niwala si House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi makaapekto ang napabalitang banta sa seguridad ng Senado sa Kwento nyo lang inaasahang yan. paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bagamat nagpahayag ng pagkabahala sa naturang banta, tiwala pa rin si Representative Ridon sa kakayahan ni Senator Gatchalian sa Aroy, mga hakbang na sip-sip ang kinakailangan mama. Ngayon pa lang sumisip-sip na. Ngayon, ito magandang tanong. Magandang usapin ito. Kung halimbawa ba, meron na silang 13 na yayabang-yabang nila. Lumipat na yung isang walang yagbol at lilipat pa si Mr. B, ilan na sila? 13. Kung matuloy at matuloy at matuloy itong paglilitis sa July 5, sa tingin nyo ba, meron bang lilipat ulit at meron bang magboboto ng 16 para makuha at masungkit ang konbiksyon ni BP Sara? Yan ang malaking katanungan. Nagtatanong lang ho kami. Kasi kung kayo ho ay nagagawa lang ho ng kwento, dagdag bawas, tapos pagdating ng botohan na at wala kayong 13 o 16 na senador, parang niloko nyo lang ho kami. Niloko nyo rin sarili nyo. Di ba? Doon sa mga naglilipatan na walang mga paninindigan, eto ka oh. Eto ka. Gigil mo kami ha. Banta sa seguridad, mga paandar nyo, wala namang banta naman talaga, gumagawa lang ka ng mga istoryahin. sa gawa, kaugnay nito. Well, syempre, we share the same concern as the Senate President pro tempore, relating to the security threat at the Senate building and the premises. And so we're expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. Tama ka na nga, puro ka ngaw-ngaw, wala ka namang yaking ka rin, no? Dito tayo, magandang balita. Bagong lead counsel ni PRD nagbigay ng bagong update. Wow! Sana ho, yung bagong update, yung interim release, mag-grant na. At mapawalang visa, mapawalang sala na. Sa bagay, wala pa namang, magkakaroon pa lang ng parang pag-iimbestiga o trial. Sana man lang, dahil meron hong balita dito, yung ICC chief na si Chief Prosecutor Khan, suspendido na ho. Manyakol din pala ang mama. Buti nga sa inyo. Ang kakapal ng mukha nyo maglitis-litis, mag-prosecute, may mga baho din pala kayo. Ito si Prosecutor Khan, nababalita ho to. Oo, bastos ito, manyakol. Parang itong senador na nababalita sa Pilipinas na namimigay ng 250,000 kyaw. Oo. Wala pang isang araw. Pinamimigay lang pala yung mga pera ng bayan, yung tax ng bayan. Manyakol din pala ang mama. Kilala nyo kung sino-sino sila. Bagong update kay sa abogado ni Tatay Digong. Attorney Peter Haynes, good afternoon. How are you today, sir? I'm fine, but I'm not an attorney. You can call me Peter or counsel if you like. Peter, it is an honor. Thank you for the time you have given me. How is our former President Rodrigo Roa Duterte? He seemed in very good spirits today, very talkative and informative, and we discussed a wide range of topics of personal interest to him. Yes, he seemed on quite good form. Is this your first time seeing him, sir? No, this is about my 5th or 6th time. Perfect. Sir, in as far as the court's order for his medical examination, I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. The issue having already been raised during the pre-trial phase. And from now on, I think it will be kept under constant review
every 4 months or so. And the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Peter, in as far as your opposition to the Rule 68, a lot of Filipinos are actually thinking if you could share to us as well the substantiation of your opposition to that. I'm not entirely sure we're completely opposed to the idea. At the end of the day, everybody wants the proceedings to go reasonably smoothly and quickly, particularly given the age of the former president. And so there's nothing, principled that we object to about Rule 68. What we are concerned about is that these applications that will come in the immediate period before the trial will become overwhelming in their number, because it's not just a question of the interviews that people have given, it's the large number of exhibits they might refer to or produce, videos, transcripts, diaries, and the like. So I think we're just being wary of being overwhelmed by applications that make it difficult for us to prepare for trial. In as far as the length of the trial is concerned, do you have already a timeline as to the years, perhaps? Yeah, I don't think it's going to be years. I think it would be surprising if it was less than a year. A lot of it may depend on how long the former president can spend in the courtroom on a daily basis, because I think he's going to have to be there at some stages, and it may well be that he can't endure too long a day. But my guess would be that it won't take as long as 2 years. Sir, So yan narinig nyo yung update niya kay Tatay Digong. Fifth time na pala sila nagkita. Hindi lang natin siguro napapanood dahil nung mga panahon pa yon ang defense lawyer ni Tatay Digong ay si Attorney Kaufman. Ngayon ang bagong pangalan ng bagong attorney ni Tatay Digong ay si Peter Hines. Siya ngayon yung magiging defense. Didepensahan niya yung mga nagpapaprosecute kay Tatay Digong. Pero meron na tayong isang magandang update dahil yung isang bumibira kay Tatay Digong na yung chief prosecutor suspendido. So malakas na ho ang tsansa natin na si Tatay Digong makalaya na rin. Sa tulong-tulong ng mga supporter at siyempre yung bagong abogado ni Tatay Digong. Dasal lang po tayo para sa ikakabilis ng paglaya. At ito na, bakit ba magla-lockdown ng Senate? Para saan? May pipigilan na naman silang rito usapin Dahil hindi sila makapag-penetrate na kanilang hearing kasi nga hindi pa legal yung kanilang committee. Gagawa sila ng kwento, ila-lockdown ng Senate para bukas walang hearing. Yan ho ang inihintay ng taong bayan. Yung hearing ni Senador Marcoleta, Pia Cayetano, Alan Cayetano at yung mga magaling na senador. Kung halimbawa i-lockdown nyo, ibig sabihin takot talaga kayo malaman ng taong bayan ang katotohanan. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi... Ang nagmando, NBI, no? Bakit kaya? Talagang sumusunod na lang itong mga durobo, yung mga bulok na senador, dito sa tibag-tibag. Parang siya ngayon ang pinaka-big boss dyan. Di umano, sabi ni Aling Ledesma. Sumusunod sila Sino ba mataas sa inyo? Senador o itong direktor? People who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari baka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pansariling interes. Sa araw pong ito, kaya narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon.
bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin Tama. na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong. Yan lalabas yung 14 bagong testigo. Pero subalit, magdedeklara ho, o nakapagdeklara ng ho ata itong si win or lose na lockdown. Totally lockdown ba? Totally lockdown na ba ang Senado para bukas? Kasi kaabang-abang ho yung mangyayari bukas. Talagang ibang klase. Di ba? Ay sana lang hindi ma-lockdown. Sana lang pumasok yung mga galing at brave na bagong testigo. At kasabay niyan, magkaroon na ho ng investigasyon patungkol dito sa flood control. At syempre kung umabot ka sa ating video, ako naman ho ay maglalambing. Like and share nyo ang video natin at ito i-subscribe nyo itong mama na ito na napakagaling at bumibira din ito sa mga dorobo. Ayan, subscribe nyo. Ang pangalan niya Mang Banat. Kaya kung umabot ka sa aking video na yan, syempre, di tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Shoutout segment muna tayo. Shoutout tayo mula kay Josefina Yamauchi. Shoutout po Japan siya nunood. At kay Ma'am Nersita Damusay. Shoutout po sa inyo. Mafe Nacionales. Shoutout po. Israel Pinay. Shoutout po sa inyo. Mary Rose Kulata. Shoutout po. Seroto Vegas ng New Zealand. Shoutout po sa inyo. Ma'am Malu, The Survivor Mix Club. Shoutout po. Mix Vlog, sorry. Edwin Tagle. Shoutout po sa inyo. Archangel 17. Shoutout po Jessica Pocles. Shoutout po sa iyo. Julito Albor. Shoutout po. Evangeline Nista. Shoutout po sa inyo. Larry Dait. Shoutout po. OFW Davao. Yan, ng Hong Kong. Shoutout po sa iyo. Eufrasia Damloan. Shoutout po sa inyo. The Crusader. Shoutout po. Jimmy Hermino. Shoutout po sa inyo. Lydel Nabong. Shoutout po. Ibon Bondok. Shoutout po sa iyo. Karabs. Shoutout po sa iyo. May Tu Hapil. Shoutout po sa inyo. Maria Nide. Shoutout po sa inyo. Danilo Bunag. Rod Sanchez. Dadong CHS. CHJ. Shoutout po sa inyo. Marus Anlap. Shoutout po. Legit Me Puente. Shoutout po sa inyo. Capis Channel. Shoutout po sa inyo. Jemima Benesisto. Shoutout po sa inyo. Bobot Hoson. Shoutout po. Jerry Grachico. Shoutout po sa inyo. Jeff Cruz. Shoutout po. Ryan Francisco. Shoutout po sa inyo. Alandino Samodio. Shoutout po sa iyo. Lips Permandes. Shoutout po. Amid Salilla. Shoutout po sa iyo. Corazon Sin. Shoutout po. John Traso. Shoutout po. Gerardo Gelasanga. Shoutout po sa iyo. Rebecca Torres. Shoutout po. Sunny Boy Lonohan. Shoutout po sa iyo. User. Shoutout po. Maribel. Shoutout po sa inyo. Evangeline Nesta. Shoutout po sa iyo. June Villaruel. Shoutout po. Purita Navarro. Shoutout po. Gemma Moreno. Shoutout po sa iyo. Edgar. Shoutout po sa iyo. Bear Legaspi. Shoutout po sa iyo. Kung umabot ka naman dyan sa ating shoutout segment at nabanggitan yung pangalan, doon sa hindi po nababanggit, damihan niyo po yung pag-comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, bye-bye!